Ang buong katawan ng monghe ay nagsimulang maglabas ng malakas na aura, na tumatakot sa kanyang kalaban. Wow monghe, mag-usap muna tayo. Huwag mo muna akong ipadala sa kabilang buhay, okay? Sa sandaling iyon, naalala niya ang mga salita ng kanyang master, ang tunay na asensya ng Shaolin Martial Arts ay isang payapang isipan. Sa pamamagitan lamang ng pananatilang kalmado mo may lalabas ang iyong tunay na potensyal. Biglang pinagdaop ng monghe ang kanyang mga kamay. Ting, bulong niya. Dapat manatili akong centered. Ang naglalakihang aura na inilalabas niya kanina ay biglang naglaho, dahilan upang magulat ang kanyang kalaban. Kanina lang ay parang kakainin niya ako ng buhay. Bakit ang kalmado na niya ngayon? Nakadroga ba ang taong ito? Agad na nag-channel ng kapangyarihan ang kanyang kalaban sa kanyang kamao, naghahandang sumugod. Maaaring sumisigaw siya ng, wawasakin ko ang lahat. Pero ang mukha niya ay hindi kapanipaniwala. Ang buong katawan ng monghe ay nababalot na ngayon ng isang maningning na gintong chi. Namutla ang kanyang kalaban. Plano ba niyang tapusin ako sa isang strike lang? Kung susugod ako, bibili ba ako ng one-way ticket sa kabilang buhay? Wala siyang choice kundi ibuhos ang lahat ng lakas sa isang atake, umaasang makakuha ng mabilis na panalo. Sa isang kisap mata, sumugod siya para sakta ng monghe. Gayunpaman, parang sumuntok siya sa matigas na bakal. Ang hampas ay walang idinulot na pinsala. Ang tanging narinig ay ang kanyang sariling sigaw ng sakit habang ang kanyang kamay ay agad na namaga sa impact. Lumalabas na na-activate na ng monghe ang Diamond Indestructible Body, 8th level, the One Body of Diamond. Isang kumpiyansang ngiti ang kumalat sa mukha ng monghe habang sumusugod siya paarap na parang kidlat, ang kamao ay nakahanda. Sige, ako naman. Bawal umilag. Nang makita ito, agad na umiyak ang kanyang kalaban at nagmakaawa, suko na ako. Napatigil ang monghe. Buwisit, hayaan mo man lang akong makasuntok kahit isa. Nagmamakaawa ako. Ang lalaki ay nanginginig pa rin sa takot na parang isda sa chopping block. Pakiusap, pakawalan niyo na ako. Sumuko na ako. Sniff, sniffle. Sumigaw pa siya sa referee para iligtas ang kanyang buhay. Nang ayanunsyo ng ref ang monghe bilang panalo, nabaliw ito sa dismaya. Seryoso, hindi man lang ako nakatama kahit isa. Sayang. Sa itaas ng platform, inamin ni Deseo na ang taong iyon ay lalong lumakas simula noong huli nilang laban. Kapag inilabas niya ang kanyang buong lakas, walang sinuman ang makakahipo sa kanya. Sa tabi niya, biglang pinaalalahanan ng vice strategist ang young master, Sir, alam niyo ba kung sino ang taong iyon sa ring? Kanina pa siya nakatingin ng matalim sa inyo, at hindi ko malaman kung bakit. Naging malupit ang tingin ng monghe habang nagdedeklara, siguradong malalampasan kita para makuha ang titulong Junior Sword King. Medyo nagulat si Deseo, pinag-iinitan ba nila ako dahil masyado akong mabait? Maghintay ka lang, kaibigan. Pagkatapos niyon, ang kanyang kalaban ay umakyat sa entablado, pero ang taong ito ay binati siya ng isang Buddhist, Namo Amitabha Buddha. Halatang galing siya sa Wuwang sect. Sinusubukan ba niyang inisin ako? Sa totoo lang, gusto niyang magbigay ng normal na pagbati, pero ang sarili niyang pangalan, Gujarila, ay napaka-ridiculous pakinggan kaya wala siyang choice kundi iwasan ito. Sa sandaling magsimula ang laban, ang kanyang kalaban ay sumugod na parang kislap. Iwinasiwas lamang ni Gujarila ang kanyang espada sa isang magaan at mabilis na galaw para harangan ang atake. Isang agos ng tubig ang tila dumadaloy sa paligid ng kanyang talam. Namula ang mukha ng kanyang kalaban. Hindi ko kailangang sabihin ang pangalan ko sa isang walang kwentang gaya mo. Ang kanyang sword technique ay sumugod paarap na parang ilog, ganap na binabalot ang kanyang kaaway. Sa isang sandali, ang pambihirang kapangyarihan nito ay nagpalsik sa lalaki ng mataas sa hangin. Ang nanalo ay si Gujarila. Umungal ang mga manunood ng kanyang pangalan, pero ang mukha ng lalaki ay naging kasing pula ng bit sa hiya dahil sa kanyang sariling pangalan. Ang vice strategist ay tumatawa ng malakas hanggang sa umiyak na siya. Ang taong ito ay isang tunay na komedyante. Pero iba ang nakita ni Deseo. Huwag niyo siyang maliitin. Ang galing niya ay totoo. Nang makita ang pambihirang performance ng kanyang disipulo, tuwang-tuwa ang
Matandang si Manba, hinahampas ang kanyang tuhod sa selebrasyon. Pagkatapos ay bumaling siya kay Deseo at sumigaw, "Maghintay ka lang, kung kailangan, ipapasa ko ang lahat ng alam ko kay Guha." Nakakuyom ang kanyang kamao sa excitement. Ang titulong Junior Sword King ay magiging pag-aari ng aming Wuwang sect. Ang mga sumunod na laban ay naging boring. Gayunpaman, ang bawat kalahok ay tina-target siya na parang siya ang kanilang mortal na kaaway. Lumalabas na ang kanyang performance sa nakaraang laban ay napakatindi kaya nakita siya ng lahat bilang ang ultimate rival na kailangang malampasan para lumakas. Hindi ito inalala ni Deseo at simpleng naglakad palayo. Isang kumpol ng mga walang kwentang langgam na naglalakas loob na magsalita. Wala siyang pakialam sa kanila. Ang tunay niyang kalaban ay wala nang iba kundi ang ikatlong kapatid na si Namgang Son. Samantala, sa kanyang estate, dumating ang master at ang kanyang disipulo mula sa Mount Hua sect. Lumalabas na siya ay dating kakilala ng head steward. Pagkatapos ng mga pagbati, agad niya itong inanyayahang uminom, na isang matapang na hakbang. Hindi rin siya tinanggihan ng steward, halatang napakalapit ng kanilang relasyon noon. Ang Mount Hua sect master ay humantong pa sa paghawak sa kamay ng steward. Sa sandaling iyon, dumaan si Batten at nakita ang lahat. Ang kanyang mga mata ay halos lumabas sa ulo habang umuungal, sino ang matandang ito? Malumanay na sumagot ang head steward, isa lamang siyang lumang kaibigan na matagal ko nang hindi nakikita. Sinusubukan niyang pakalmayan si Batten, na nagpadulot lamang ng matinding pamumula rito. At napansin ng Mount Hua Master ang kakaibang vibe sa pagitan nila. Kaya pala iyon ang sikreto kung bakit tila lalo siyang bumabata at gumaganda. Talaga siyang masaya, at isang kontentong ngiti ang sumili sa mukha ng Master nang hindi niya namamalayan. Si Batten, nagalit pa rin, ay lumapit, balak alamin ang impormasyon tungkol sa kanyang karibal. Pero nabasa siya ng sect master at diretsyong tinanong, "May gusto ka ba sa head steward, hindi ba?" Halos hindi pa lumalabas ang mga salita sa kanyang mga labi nang sumabog ang isang ulap ng alikabok habang inilalabas ni Batten ang kanyang kapangyarihan para gumawa ng diversion. Sa reaksyong yun pa lang, alam na ng Mount Hua Master na tama siya. Agad na nagbago ang ugali ni Batten, nagtatanong, "Hey, Big Brother, pwede ba tayong mag-usap ng pribado saglit?" Sumabay ang matanda, "Sige, tara na, munting kapatid." Ang kanyang disipulo, na kumikilos pa ring bata, ay umaasa lang na makakalibre ng pagkain. Habang nakaupo ang dalawa para uminom, biglang pumasok sa silid ang mga elder ng pamilyang Namgang. Ang kanilang agresibong aura ay nagpapahiwatig na naroon sila para hanapin ang young master. Sa loob ng maikling panahon, ang lugar ay naging parang magulong high school reunion. Nang makabalik si Deseo, hindi niya maintindihan ang sitwasyon. Bakit napakaraming tao rito? Kung wala kayong pera, huwag kayong pumunta rito para humingi ng limos. Agad siyang pinigilan ng mga elder. Ang gusto nilang malaman ay kung paano niya nagawang sirain ang maalamat na sword technique ng Mount Hua sect. Ito ay hindi kapanipaniwala. Para silang mga gutom na lobo na handang lamunin siya, hinihiling na turuan silang i-dismantle ang Supreme Sky Infinite Sword ng ulo ng pamilyang Namgang. Samantala, si Namgang Han, ang Divine Doctor, at ang clan strategist ay casual na humihigop ng alak sa bubungan. Bagaman hindi mukhang masaya ang ulo ng pamilya, tila matagal na rin simula noong huli niyang dinisiplina ang mga pakialamerong elder na iyon. Bigla, isang figure ang lumitaw, dahilan upang ang grupo ng mga matatanda ay mamatla at pagpawisan ng matindi. Ito ang Patriarch mismo, na matalim na nakatingin sa kanila ng may galit. Nagkaroon ng bulungan sa kanila. Bakit tayo ipinatawag ng Patriarch? Hindi ito maaaring mangyari. Dahil ba ito sa pag-usbong muli ng demonic cult? Oo, tama ka. Biglang itinaas ng Patriarch ang kanyang kamay, at ang kanyang espada ay agad na lumipad sa hangin, umikot ng ilang beses bago bumalik sa kanyang kamay. Naningkit ang mga mata ng Patriarch. Lahat kayong lima, atakihin niyo ako ng sabay-sabay. At mula sa sandaling ito, hindi na ako tatanggap ng kahit anong tanong. Ang matinding killing intent na lumalabas sa kanya ay nagdulot ng panginginig sa lahat. Nang walang anumang salita,
pinatumba niya ang malas na lalaking pinakamalapit sa kanya sa isang slash lang. Naisip ng lalaki sa takot, hindi ko man lang nakita ang atakeng yun. Akala ko talaga pagkatapos ng 10 taon ay nakahabol na ako sa Patriarch, kahit kaunti lang, pero puro kay abangan ko lang pala iyon. Tinitigan sila ng Patriarch ng malamig na mga mata. Gamitin niyo iyan. Ang konseho ng mga elder ay umiiyak na. Hindi ko na maintindihan ang nangyayari. Tapos na tayo. Bakit ito ginagawa ng Patriarch? Kung haantong talaga sa ganito, bakit hindi tayo umatake ng sabay-sabay, tayong 5, sa parehong oras? Tama, sabi ni Scarface. Maaari nating gamitin ang gulo para makatakas. Hindi ba? Oo, tama ka. Pero bago pa sila makakilos, ilan na sa kanila ang binugbog ng Patriarch hanggang sa mawalan ng malay. Tapos na ba kayong magdaldalan? Kung ganoon, gamitin nyo yan. Sa huli, tanging masasakit na sigaw lamang ang pumuno sa silid. Samantala, si Diseo at Yong-an ay naglalakad pa rin sa kalye habang si Diseo ay hawak ang kanyang ulo at dumadaing. Ang mga matatandang iyon, maghintay lang sila. Makukuha rin nila ang nararapat sa kanila. Ayos ka lang ba? Mukha ba akong ayos? Sabi ni Yong-an, sa karanasan ko, ang sugat na ganyan ay gagaling sa loob ng isang araw. Galit na naisip ni Diseo, ano ba ito? Karma ba ito? Hey, ano ba talaga ang nangyari doon kanina? Anong ibig mong sabihin? Giit ni Diseo, naghirap ako para manatili ka at ang matandang Daoist na iyon sa Mount Wasek. Bakit nandito ka pa rin? Tumawa si Yong-an bilang tugon. Gaya ng inakala ko, tinulungan mo kami, hindi ba, Diseo? Medyo nahihiya si Diseo, kinakamot ang ilong. Well, hindi ba't yan ang dapat gawin ng magkakaibigan? Hindi ako umalis sa Mount Wasek, at nagpasya akong magpatuloy bilang successor disciple. Mabuti yun, biglang sabi ni Yong-an. Pero bumitaw na ang master sa posisyon bilang sect leader. Nagulat si Diseo nang marinig ito. Ano? Isang nakakatakot na alaala mula sa kanyang nakaraang buhay ang muling lumitaw. Uulit ba ang nakaraan? Patuloy ni Yong-an, sa halip, gumawa siya ng bagong posisyon. Naniniwala akong tinatawag siyang Great Elder at nagpasya siyang manatili rito sa Mount Wa kasama ko. Talagang nena si Diseo, tumigil sa pagsasalita ang kanyang junior brother sa kalagitnaan ng pangungusap, na nag-isip sa kanya na tapos na ang lahat. Sana sinabi mo na agad iyon sa simula. Sakto namang may iniabot si Yong-an sa kanya. Ito ay maliit na tanda lamang ng aking pasasalamat. Noong una ay tatanggihan niya ito, iniisip na, ano ba ang mga formalidad na ito sa pagitan natin? Pero sa sandaling makita niya kung ano iyon, biglang nagbago ang kanyang isip. Ang bango ng plum blossoms, maaari kayang ito ay isang purple restoration peel. Hey, bawal nang bawiin kapag naibigay na sa akin. Tiningnan ni Diseo si Yong-an, nagliliwanag ang mga mata. Munting kapatid, gusto mo pa ba ng isa? Sigurado ka po. Wow, hindi ko inakalang matutuwa ka ng ganito. Baka bigyan pa kita ng isa. Kinabukasan, ang atmosfera sa arena ay mas matindi kaysa kailanman. Ang buong karamihan ay umuungal, hinihikayat ang dalawang kalahok sa ibaba. Sa huli, ang tagumpay ay napunta kay Nam Gangson. Ang susunod ay si Jian mula sa Morang Clan laban kay Chong ng Cheong Siang Sect. Nagsimulang magbulungan ang mga manunood. Inaasahan ko talaga ang susunod na laban. Bakit? Ang kasalukuyang laban ay exciting din naman. Hindi ba ang susunod na laban ay kasama ang Young Master na may malaking ulo? Hindi araw-araw nakakakita ka ng taong tinatapik ang ulo ng 50 beses. Natapos ang laban at si Gian ang nanalo. Ang susunod na laban ay nagtatampok kay Diseo mula sa Namgang Clan at ang karamihan ay agad na nagsimulang isigaw ang kanyang nickname, Head Tapper. Head Tapper, talagang names siya rito. Bakit ba palagi akong napupunta sa mga kakaibang nickname na ito? Minsan lang naman nating tinapik ang ulo ng lalaki noong huling laban.